Another day, another question, another issue, another problem. Okay, sa tanong from kapatid na Nujabbar Ali, sa isa sa mga kapatid natin dyan sa Makkah Al-Mukarramah, shout out dyan sa mga taga Makkah, mashallah. Ang kanyang tanong, sabi niya, Salam Ustad, may tanong po ako tungkol sa zakah. Kung sakaling mayroon akong 1 million. Okay, ulitin po natin ang tanong dahil na-interrupt po tayo dahil sa mga bisita. So sabi niya, Salam Ustad, may tanong po ako tungkol sa zakah. Kung sakaling mayroon akong 1 million, wow, sakali lang naman, at may pinautang ako sa kakilala ko na higit 1 taon na, kailangan ko po ba siyang bigyan ng zakah mula sa halagang iyon? So sagutin natin ito dahil ito yung mahalaga. So alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So barakallahu fiik kapatid na Abdul Jabbar. Napakagandang tanong ito sapagkat maraming nalilito sa usapin ng zakah sa mga pautang o ad-dain na kung tawagin sa Arabic term. So ang paksa dito, maaari bang bigyan ng zakah ang taong may utang sa akin? So yun ang una mo nating linawin, no? So ang sagot ay oo. Maaari mo siyang bigyan ng zakah kung siya ay kabilang sa mga karapat-dapat tumanggap ng zakah at tunay na hindi kayang bayaran ang kanyang utang una sa kahirapan. Subalit may ilang detalye na kailangang maunawaan natin kapatid. So unang-una, ano yung mga karapat-dapat sa zakah o sino yung mga karapat-dapat sa zakah? Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. So ang mga zakah daw ay para lamang sa mga mahihirap, mga nangangailangan, mga tagapangasiwa nito, mga nais ilapit ang kanilang puso sa Islam, pagpapalaya ng mga alipin, mga taong may pagkakautang sa landas ng Allah at mga manlalakbay na kinapos. Okay. So pasinin na kabilang dito wal gharimin. Ang gharimin, ibig sabihin mga taong may pagkakautang. Na kung siya ay may utang sa iyo, halimbawa, mayroon kang 1 million pesos, pinautang mo halimbawa si Ahmad yun ng 100,000, lumipas ang 1 taon at hindi pa rin siya nakakabayad, talagang kapos siya at wala siyang kakayahang magbayad. Sa ganitong sitwasyon, maaari mo siyang bigyan ng zakah kung siya ay tunay na kabilang sa mga mahihirap o lubog talaga sa utang. Ngunit may mahalagang detalye kapatid. May pagkakaiba-iba ang mga ulama sa sumusunod na sitwasyon. Maaari bang sabihin yung utang mo sa akin na 100,000, gawin ko na lang zakah iyon? Malinaw? So yung utang mo sa akin, halimbawa Ahmad, 100,000 pesos, gawin ko na lang zakah iyon. Maraming mga ulama ang nagsabi na hindi ito sapat bilang zakah, sapagkat ang zakah ay kailangang actual na maibigay sa tumatanggap. Sheikh bin Baz rahimahullah, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah at maraming mga fuqaha ay nagpaliwanag na ang simpleng pagkansela ng utang at pagbibilang nito bilang zakah ay hindi ang pinakamalakas na opinyon. So ano ang mas ligtas at mas mainam? Kung nais mo siyang tulungan at gamit ang zakah, bigyan mo siya ng zakah bilang pagmamay-ari niya. Matapos niya itong matanggap, maaari niyang gamitin iyon sa pagbabayad ng utang kung nanaisin niya. So, sa paraang ito, malinaw na natupad ang paglipat ng pagmamay-ari o tamlik na kinakailangan sa zakah. Isa pang mahalaga, kung ang taong may utang sa iyo ay mayaman, may kakayahang magbayad, ngunit pinapatagal lamang, hindi siya kabilang sa mga karapat-dapat tumanggap ng zakah dahil lamang sa may utang siya. Ang zakah ay para sa mga nangangailangan, hindi para sa lahat ng may utang. Okay? So bilang buod, maaari mong bigyan ng zakah ang taong may utang sa iyo kung siya ay tunay na mahirap o hindi kayang bayaran ang kanyang utang. Ang pagiging may utang lamang ay hindi sapat, dapat kabilang siya sa mga karapat-dapat sa zakah. Tandaan din ang mas ligtas sa paraan ay ibigay muna sa kanya ang zakah bilang pagmamay-ari niya.
Ayon sa maraming mga ulama, hindi sapat na basta lamang ikansila ang utang at sabihin iyon na ang zaka. Kung may kakayahan naman siyang magbayad at sadyang nagpapaliban lamang, hindi siya karapat-dapat tumanggap ng zaka dahil sa utang na iyon. Okay? So kung ang iyong tanong ay hindi tungkol sa pagbibigay ng zaka sa umutang, kundi tungkol sa kung kailangan mo bang maglabas ng zaka para sa perang ipinahiram mo, iba ang hatol doon at may hiwalay na detalye ang mga ulama hinggil sa zaka ng receivable debt, utang na dapat mong singilin. Okay? Kung ang iyong ibig sabihin, maaaring ipaliwanag natin yan sa ng hatol ng zaka sa pirang pinapahiram na mahigit isang taon nang hindi na pa nababayaran. So, that's another issue. Now, what if paano kung ang pera na nahiram niya sa akin, na nais mong nain ng 1 milyon halimbawa, pwede ba akong magbigay ng zaka mo mula sa pera na iyon? Kahit hindi ko pa man hawak, kahit ako ang may-ari nito. Okay? So, yung follow-up question na ito mga kapatid, ito ay maganda rin, ito tungkol pa rin sa zaka ng perang ipinahiram, no? Dine o loan receivable, at hindi na tungkol sa pagbibigay ng zaka sa umutang. That's another question or follow-up question doon. So, maaari bang maglabas ng zaka mula sa perang ipinahiram na hindi ko pa hawak? So, ito yung pinaka-shortcut na tanong. So, halimbawa, meron kang 1 million, pagkatapos ay ipinahiram mo ang buong 1 million sa isang tao. Lumipas ang isang taon o higit pa at ang pera ay nasa kanya pa rin. So, ang tanong, maaari ba akong magbayad ng zaka mula sa perang iyon kahit wala pa ito sa aking kamay? So, ang sagot dito, kung ang umutang ay may kakayahang magbayad, kinikilala ang utang at inaasahang mababawi mo ang pera anumang oras, ang mas malakas sa opinyon ng maraming mga ulama ay may zaka pa rin ang perang iyon bawat taon sapagkat natili iyon ay iyong pag-aari. Sa ganitong sitwasyon kapatid, maaari mong bayaran ng zaka mula sa iba mong pera na hawak mo. Hindi kailangang hintayin mong maibalik muna ang utang bago magzaka. Ang perang nasa kamay ng isang mapagkakatiwalang umutang ay parang perang nasa iyong pag-aari pa rin kahit pansamantalang nasa kanya lamang. Kaya kung ang 1 milyon ay nasa isang taong siguradong makakabayad pagkatapos ng isang lunar year, ang zaka dito ay 2.5%. So 1 million times 2.5% equals 25,000. Ito ang zaka na dapat mong ilabas at ibigay mo sa mga karapat-dapat. So maaari bang mula roon mismo kuhanin ng zaka? Kung ang ibig mo sabihin ay hindi mo na ako maglalabas ng pera, ibabawas ko na lang sa utang niya ang zaka. So halimbawa ang utang niya ay 1 million, ang zaka dito 25,000, sabihin mo na ang 25,000 ng utang mo ay zaka ko na. So ang mas malakas sa opinion ng karamihan sa mga fuqaha, hindi ito ang tamang paraan ng pagbabayad ng zaka. Sapagkat ang zaka ay kailangang mailipat sa pagmamayari ng karapat-dapat tumanggap o tamlik at hindi lamang pagbabawas ng utang. Okay? So paano kung ang umutang ay mahirap? Kung ang umutang ay tunay na mahirap, hindi na kaya magbayad, maaari mong patawarin ang utang bilang sadaqah. At ito ay isang napakalaking kabutihan. Sinabi ng Allah, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisirah wa an tasaddaqu khairul lakum. Surah Al-Baqarah. Kung ang may utang ay nasa kaghirapan, kagipitan, bigyan siya ng palugit hanggang sa magkaroon siya ng kakayahan. At kung ito ay iyong ipagpapatawad bilang kawanggawa, ito ay higit na mabuti para sa inyo. Ngunit ang pagpapatawad sa utang bilang sadaka ay ibang usapin kaysa sa pagbabayad ng obligadong zaka. Okay? So paano kung ang utang ay mahirap nang mabawi? So kung ang mga utang ay nawawala, tumangging magbayad, bangkarote o bankrupt o hindi tiyak kung mababawi pa, may opinion ng maraming mga ulama na hindi mo kailangan magbayad ng zakat taon-taon habang hindi mo pa ito nababawi. Kapag nabawi mo ito pagkatapos ng ilang taon, may mga ulama na nagsasabing magzaka ka lamang para sa isang taon. Ito ang opinion pinili ni Sheikh bin Baz, Sheikh Uthaymin rahimahullah at iba pang mga muhakkikin. Okay? So, kung ang 1 milyong pinahiram mo ay nasa taong kaya magbayad at tiyak na mababawi, may zaka pa rin ito bawat taon. Ang zaka ay 2.5% ng halaga kapag umabot sa isang lunar year. Maaari kang magbayad ng zaka mula sa ibang perang hawak mo. Ang mas malakas sa opinion ay hindi sapat na ibawas na lamang sa utang ang halaga ng zaka. Kung ang umutang ay tunay na mahirap, maaari mong patawarin ang utang bilang sadaka, ngunit ito ay hiwalay sa obligadong zaka. Kung ang utang ay mahirap ng mabawi, may malakas sa opinyon na wala mo ng zaka hanggang sa ito ay
mabawi. So Allahu a'lam bisawab kapatid. At nawa inshallah ay natugunan ang iyong katanungan at ay naging malinaw ang isa po na ito mga kapatid. So Allahu a'lam. So bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.